Hindi nag-atubiling sumagot si Kabataan Party List Rep. Raul Manuel sa mga pahayag ni Davao City 1st District Rep. Paulo Pulong Duterte. Hinggil sa pananahimik ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kontrobersyal na isyu sa West Philippine Sea. Sa pahayag ni Rep. Pulong Duterte, iginiit niya na hindi trabaho ng Vice-Presidente o ng kalihim ng edukasyon na batikyusin ang China o anumang ibang bansa. Subalit, hindi nagpatalo si Rep. Manuel sa kanyang tugon. Ayon kay Rep. Manuel, hindi rin naman trabaho ng Vice-Presidente ang magbigay ng proteksyon sa isang isinakdal na child sex trafficker tulad ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy. Ibinunyag pa ni Rep. Manuel na sa kabila ng mga hamon sa soberanya ng bansa, tila mas pinili ni VP Sara Duterte ang magtataguyod sa kanyang spiritual advisor na si Kibuloy kaysa sa pagtanggol sa interes ng bansa. Bilang reaksyon sa mga pahayag na ito, kinwestiyon ni Rep. Manuel ang hindi pagbibigay proteksyon ni VP Sara Duterte sa soberanya ng bansa. Binanggit pa niya ang mga akusasyon laban kay Kibuloy, na isa ng most wanted person ng US Federal Bureau of Investigation o FBI sa mga kaso ng fraud, human trafficking, child sex trafficking, bulk cash smuggling, at iba pa. Sumagot po to si Raulo, tungkol po dito sa sinabi po ni Pulong Duterte. Ulitin natin yung sinabi ni Pulong Duterte. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. Totoo po yun, no? Hindi po nila matanggap na ang pananahimik po ni VP Sara tungkol po sa West Philippine Sea ay una, paggalang po yan sa kapanyarihan ng Pangulo. Kasi po mahirap po yung Vice President, isang hakbang ka lang eh. Pangulo ka na eh. Tapos may say ka sa soul, ang soul architect. Siya lang po ang arkitekto ng ating foreign policy. Hindi po pwede na makipagsabayan ka sa Pangulo ng Pilipinas na nagdadaldal ka rin tungkol dyan sa West Philippine Sea. Hayaan nyo yung Pangulo ng Pilipinas. Ito po kasi, baliktad sa atin eh. Ang pinupuri, yung mga epal, yung mga taong hindi dapat ginagawa, yung mga taong ngaw-ngaw na ang dapat nilang gawin ay manahimik, no? Yun po ang pinupuri ng mga dilawan at mga makabayan. Pero yung mga tunay na gumagampan ng trabaho, katulad ni VP Sara, ang pinakatama pong gagawin ngayon ng mga hindi concerned, manahimik. Dahil sensitive ang sitwasyon, baka magaya tayo kung saan pa man. Basahin natin itong sagot nito ni Manuel. Hindi naman trabaho ng ating VP na protektahan ng indicted na child sex trafficker. Kita nyo? Child sex trafficker, walang di umano eh, di ba? Na si Apollo Kibuloy, pero mas may video siyang statement siya sa isyong ito. Ang soberenya ng Pilipinas, bakit di niya maprotektahan? Sino po may sabing hindi pinoprotektahan ni VP Sara yung soberenya ng Pilipinas? No? Mali po yan sinasabi mo, Raul Manuel. Fake news ka. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsalita, hindi mo pinoprotektahan ang soberenya ng Pilipinas. Actually, pinoprotektahan niya nga sa hindi niya pagsasalita. Kayo, dakdak kayo ng dakdak. Gatong kayo eh. Di ba? Nakakadagdag kayo ng gatong. Sa bagay, wala naman kayong mga bilang. Pero ang Vice President po, pag yan nagsalita, delikado po yan. Delikado po yan kasi baka masamain ng China yung sasabihin ng Vice President. Ang pananahimik po ng ating Vice President ay hindi po nangangahulugan na hindi niya pinoprotektahan yung bansang Pilipinas. Sa inyo ba dakdak lang? Ito pa isa. Yung Rafaela David na Akbayan Party List President. If VP Sara can boldly back, pareho sila na sinasabi, no? Kung sinusuportahan daw ni Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy. Teka pala muna. Guilty na ba si Pastor Apollo Kibuloy? Teka lang.
Question lang, guilty na ba sa tingin nyo si Pastor Apollo Kibuloy? Di ba meron tayo rito? Kayo po yung mahilig sa human rights, di ba? Kayo makabayan tsaka akbayan. Bakit hindi nyo i-apply sa pananaw ninyo? Bakit hindi nyo i-apply yung human rights? Bawal bang may human rights si Kibuloy? Hindi ba applicable yung human rights kay Kibuloy? Yung human rights ba applicable sa lahat ng Pilipino? Pwera kay Duterte, pwera kay, sa mga Duterte at kay Kibuloy? Patawa kayo. Di ba? Tuloy natin. Kung tingin ni BP Sara ay hindi niya trabaho na ipagtanggol ang Pilipino, mag-alsa balutan ni siya at bitawan ng kanyang pwesto. Sino po may sabi na hindi niya pinagtatanggol yung mga Pilipino? In fact, si BP Sara po ang pangunahing nagtatanggol sa mga Pilipino. Siya po ay direktang lumalaban dyan sa mga tinatawag nating mga terorista. Galit po siya sa krimen, sa kriminalidad, sa mga CTG. Hindi niya ba pinagtatanggol yung mga Pilipino? Kalokohan naman to si Rafaela David. Hindi lang nagsalita eh. Ito po si Subiri ngayon, no? Alam nyo, panay pag-aksaya kayo ng pera, kayo dyan sa Senado at kayo dyan sa Kongreso. Tignan nyo po ngayon, di ba? Kamakailan lang, panay sila cha-cha-cha-cha-cha-cha. Bago na po ngayon ang ni Mig Subiri, bago na po yung kinakanta. Nung nakaraan lang, mga isang buwan o ilang linggo lang nakakalipas, parang handang-handa na silang economic ang cha-cha, charter change. Dalawa po ang problema ni Subiri. Wala siyang makuha suporta sa mga senador. Mas inuna ni Subiri na iligtas yung kanyang sarili. Yung kanyang pagiging Senate President kaysa ipagpilitan yung cha-cha. Karamihan po ng senador ayaw ng cha-cha. No? Kung ipagpipilitan niya yung cha-cha, nakita niya naman, may moves na tanggalin na siya sa Senate. So pinili niya po na sundin ng mga kapwa niya senador. Ikalawa, ito po ang pahayag ngayon ni Subiri. Nagbabago na po. Dapat di minamadali. Mig Subiri, poll shows need for Senate to study cha-cha carefully. Ano po ibig sabihin yan? No? Yung need to study need for Senate to study cha-cha carefully. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga pronouncement po nila na kung magcha-cha-cha economic, binabasura na nila yan dahil dyan sa survey na overwhelming po ang mga Pilipino ay ayaw ng cha-cha. Saan po nakuha ng mga Pilipino yan? Sino po ba yung mga nangangampanya sa cha-cha, para sa cha-cha at anti-cha-cha? Bibigyan ko po kayo ng clue. Hindi po natin sasabihin kung sino po yung nangangampanya sa cha-cha. Clue lang po. Ang clue natin, sino po ang nangangampanya sa cha-cha? Clue lang to Nagsisimula sa letter Tambaluslos. At sino pa? At nagsisimula sa letter BBM. Silang dalawa po ang pangunahing nangangampanya sa cha-cha. No? Hindi ko po babanggitin ang pangalan ni Tambaluslos at ni BBM. Totoo naman eh. Di ba? Wala silang bukang bibig kundi economic cha-cha, cha-cha, cha-cha. Ano't ano man ang ibig sabihin, hindi naman siya wala naman nakikinig diyan sa sinasabi niyong Yun pong wala pong boses siya. Ano po yan? Kung meron man pong ginagawa yan, hindi po yan sa mga hindi po lantad. Ibig sabihin, overwhelming po yung Pilipino na nire-reject yung kinakampanya ni wag itago po natin sa Tambaluslos at BBM. Nireject kayo sa kagustuhan nyo mag-cha-cha ng mga Pilipino. Ikalawa, sino po ang para sa cha-cha? Wag na ay anti-cha-cha. Sino po yung mga taong nagsasabi talaga na ayaw natin ng cha-cha? Pinangungunahan po, itago na lang natin sa dating Pangulo, pinakamagaling na Pangulo, Tatay Digong President Rodrigo Roa Duterte. Overwhelming ang support, no? Ng mga anti-cha-cha. Ayaw natin ng cha-cha. Nagre-reflect po yan sa nangangampanya. Actually, hindi po cha-cha yung Hindi po cha-cha yung
yung problema dyan, yung nagkakampanya para sa tiyatya. Kaya, ano po mangyayari? Ang dami ng ginastos. Napakarami na pong ginastos. Ang dami na pong hearing, ang dami na pong mga paggagalit, may mga press conference pa para ma-promote yan tiyatya. Mawawalang silbi po yan. Ganyan po kaaksaya. Pagdating po sa pondo, ang ating gobyerno, inuuna nila yung pondo, yung pondohan, yung mga kampanya na ayaw ng tao. Ayaw ng tao. Itong gera, magpasarvey rin kayo kung gusto ng tao yan. Wag na po yung mga pro-Duterte. Tanungin nyo muna, pro-Duterte ka ba? Ay, wag ka na isama. Yung mga pro-BBM na lang, yan tanungin nyo. Kung gusto nilang gera o hindi. At baka ma-realize ninyo na putya. Iba po yung sinarvey nyo na willing ba kayong ipagtanggol ang Pilipinas? Willing. Ipagtanggol kasi ano lang yan, yung magandang pakinggan. Willing ka ba? Minamahal mo ba yung Pilipinas? Siyempre. Pero pag tinanong mo, gusto mo ba makipaggera? Ayaw. Ayaw. Nag-aksaya po tayo ng maraming pondo para po sa pagsusulong ng tiyatya, tapos ayaw po ng tao. Kaya, alam niyo naman ng mga politiko, yung sa Congress kasi, palibasa, doon lang sila sa distrito nila, di ba? Kayang-kaya nila ipanalo yun. Yung mga senador po, hindi. Kung ano po yung sinusuportahan ng Pilipino yung tiyatya, tanghere. Wala pa pong kredibilidad yan, tanghere na yan. No? Ito po, Pulse Asia, ako, batak na to pagdating sa survey. Pinaniniwalaan yan. Kaya pag tinuloy nila yan, matutuwa po mga dilawan. Kasi mga dilawan, nagtatribe yan sa mga gulo. Pag mga bagsakang ekonomiya, pagka nagkakasilip sila ng tsansa.